Walang nakakilala kay Manny Pacquiao sa roadside cave na iyon noong hapon na iyon. Umugong ang mga makina. Punang usok at ingay ang leather jackets. Isang biker gang ang sumakop sa lugar, malakas ang tawa, humaharang sa entrance, parang sa kanila ang kalye. Tapos pumasok si Manny. Walang bodyguards, walang spotlight, walang mamahaling damit, simpleng shirt lang, kalmadong postura, at mga matang nakakita na ng mas malalaking laban kaysa rito. Isang biker ang tumingin sa kanya pataas baba at tumawa. May isa pang bumulong ng masama. Lumapit ang leader, nakangisi. Hoy, malakas niyang sabi. Nawala ka ba, maliit? Naramdaman ng mga tao sa paligid ang tumataas na tensyon. Tumigil si Manny sa paglalakad. Excuse me, kalmado niyang sabi, sinusubukang dumaan. Yung kalmado niya ang nag-trigger sa kanila. Tumawa ang leader. Narinig niyo ba yon? Sabi niya. Excuse me. Sumabog ang tawa. Bigla, walang babala, sinampal ng biker si Manny Pacquiao sa pisngi. Tumunog ang sampal sa cave na parang baril. Bumagal ang oras. May humiyaw na babae. Nahulog ang tasa at nabasag. Isa-isa nang namatay ang mga makina. Hindi natumba si Manny. Hindi sumigaw. Hindi man lang hinawakan ang mukha. Tumayo lang siya roon. Katahimikan ang bumalot sa lugar, punang takot. Nakangisi pa rin ang biker, proud. Sabi niya, ganyan talaga kapag hindi niya natapos ang sinabi. Dahil isang segundo lang pagkatapos, nagbago ang hangin. Matatalim na ang mga kalmadong mata ni Manny. Nag-shift ang katawan niya. Balanse, handa. Hindi pa naiintindihan ng crowd kung ano ang nakikita nila. Isang blur ng galaw. Matalas na pivot. Isang malinis, controlled na strike. Lumipad pa atras ang biker na parang niloko siya ng gravity. May isa pang sumugod na tumba ng malakas. May pangatlo na nadulas, bumangga sa upuan at hindi na bumangon. Leather jackets nakasalubong sa semento. Mas malakas pa ang nabasag na ego kaysa buto. Sumabog ang sigawan sa cave. Umurong ang mga tao sa gulat, at si Manny Pacquiao nakatayo sa gitna, steady ang paghinga, kalmado ang mukha, nakalock ang mga mata. Doon na pagtanto ng lahat. Hindi to basta tao. Hindi kahinaan to, sinampal nila ang isang alamat. At nagsisimula pa lang ang tunay na kwento. Boss, may mali sa lalaking to. Nagdalawang isip ang leader saglit. Pero mas malakas ang pride niya kaysa instinct. Natatakot kayo, sigaw niya sa tropa. Isa lang yan. Tumingin si Manny sa paligid nila. May choice pa kayo, sabi niya. Umalis na lang. Yung offer na yon, yung awa, lalong nagpahiya sa leader. Akala mo mas mataas ka sa min, sigaw niya. Akala mo espesyal ka? Hindi itinaas ni Manny ang boses. Sa tingin ko, lahat ng tao deserve ng respeto, sagot niya, hanggat hindi nila pinatunayan ang kabaliktaran. Nanigas ang kamao ng leader. Doon na pagtanto ng crowd ang isang mahalagang bagay. Hindi to random na karahasan. Hindi gulo. Ito'y disiplina laban sa ego. At matatalo na naman ang ego. Sa malayo, narinig ang mahinang sirena. Hindi pa malapit pero papalapit na. Hindi napansin ng mga biker. Nakatuon sila kay Manny, bulag sa pride para makita ang katotohanan na nakatayo mismo sa harap nila. Hindi pa rin nila alam ang pangalan niya. Hindi pa rin nila alam ang legacy niya. Pero sa loob-loob, nagsisimula na silang makaramdam nito. At pumasok na ang takot sa kwarto. Mas mabigat na ang hangin ngayon. Wala nang tawa. Walang umuugong na makina. Pati hangin parang tumigil. Tinitigan ng biker leader si Manny, pilit ang panga, nag-aapoy ang mata. Kinamumuhian niya ang nararamdaman niya. Uncertainty sa mundo niya. Gumagana ang intimidation dahil gumagana ang takot. Pero yung lalaking to sa harap niya, hindi natatakot. Yun ang nagpapahamak sa kanya. Narinig mo ba yung sirena, anas ng leader, sinusubukang maging confident. Palaging late ang pulis dito. Hindi inalis ni Manny ang tingin. Hindi ako para sa kanila nandito, sabi niya. Nandito ako dahil lumampas ka na sa linya. Mas malakas pa yung sentence na yon kaysa sa suntok. May isang biker na lumapit sa gilid ni Manny, sinusubukang ikot siya.
May isa pang sa likod. Dating ugali, pack behavior. Napansin agad ng crowd. Hoy, sigaw ng isa. Umalis kayo. Nahulog ang tray ng waitress. Nabasag ang mga plato, sumasalamin sa tensyon. Nakarecord pa rin ang mga phone, nanginginig ang kamay. Itinaas ng leader ang baba. Akala mo tinuturuan mo na kami ng aral? Si Manny tumingin ng bahagya, pinapanatili ang lahat sa view. Halika, balanse. Binibigyan kita ng chance na itigil to, sabi niya. Malakas, matalim, desperate na tawa ng leader. Itigil, itinuro niya ang mga biker sa sahig. Pinahiya mo na kami. Pinahiya. Yung salitang iyon ang nagkalason sa lahat. Bigla isang biker sumugod. Hindi matalino, hindi plano, puro impulse. Gumalaw si Manny, hindi mabilis, precise. Lumihis siya, in-redirect ang momentum ng lalaki, at natumba ito ng malakas sa pavement. Walang extra force, walang galit, kontrol lang. Napahiyaw ang crowd. May isa pang sumugod, maluwag ang suntok. Isang beses, dalawang beses na block ni Manny, malinis na galaw, walang sayang, tapos itinulak palayo. Nawala ng balanse ang lalaki at bumangga sa upuan. Tumunog ang mga katawan sa sahig sa buong cave. Sumabog ang galit ng leader. Tapos na yan, sigaw niya. Kunin niyo siya. Tatlong biker sabay-sabay gumalaw. Ngayon, nagbago ang ekspresyon ni Manny. Hindi galit kundi focus. Taon ng disiplina ang pumalit. Hindi siya humabol. Hindi siya basta sumuntok. Hinihintay niya ang mga pagkakamali. May nadulas. May nagdalawang isip. May overcommit. Sa ilang segundo tapos na. Walang dramatic show, walang unnecessary damage, mga lalaking natanto ng huli na ang lakas ng walang kontrol, mabilis bumagsak. Mas malalim ang katahimikan kaysa dati. Naka-frozen ang leader, pinapanood ang tropa na nahihirapang tumayo. Naubos ang confidence niya sa bawat segundo. Sino ka ba talaga? Tanong niya, pumuputok ang boses kahit ayaw niya. Huminga si Manny. Isang taong sinubukang umalis, sagot niya. Mas nakakatakot yung sagot na iyon kaysa pangalan. Nanigas ulit ang kamao ng leader, ayaw bitawan ang pride. Akala mo ginagawa kang mas mabuti to sa min, sabi niya, lumapit mag-isa. Umiling ng dahan-dahan si Manny. Hindi, sagot niya. Ginagawa lang akong responsable. Hindi nababagay yung salitang iyon sa mundo ng leader. Responsible ibig sabihin limits, control, accountability. Hindi niya alam kung paano sumagot. Saglit, mukhang titigil na siya talaga. Tapos tumingin siya sa mga phone, sa mga tao, sa mga natumbang biker. Sumigaw ang ego niya. Sumugod siya kay Manny. Clumsy ang galaw, galit ang fuel. Hindi sinuntok ni Manny. Sa sidestep, hinawakan niya ang braso ng lalaki at in-guide pababa ng maayos, malinis, ligtas, hanggang tumama sa likod ang leader sa sahig, nakatitig sa langit. Naglabas ng sama-sama ang cave. Agad umurong si Manny. Wala nang iba, matatag niyang sabi. Mas malakas na ang sirena. Nanatili sa sahig ang mga biker. Hindi gumalaw ang leader. Hindi dahil nasaktan, kundi dahil naintindihan na niya. Hindi lumaban si Manny para dominahin. Lumaban siya para tapusin. At mas malakas ang realization na iyon kaysa sa sampal. Habang sumasalamin ang police light sa bintana ng cave, nagsimulang magbulungan ulit ang mga tao. Hindi na sa takot, kundi sa paghanga. Hindi yon street fighter, bulong ng isa sa sarili. Disiplina iyon, dagdag ng isa pa. Inayos ni Manny ang shirt. Tumingin sa mga gulat na mukha at hinintay ng kalmado. Darating na ang tunay na consequences at magbabago ang lahat kapag nalaman kung sino talaga siya. Mas malakas ang sirena. Pula at asul na ilaw ang naghugas sa dingding ng cave, kumikislap sa mga basag na plato, natumbang upuan at mga stunned na mukha. Huminto ang police car sa labas, mabilis bumukas ang pinto pero walang gumalaw. Hindi si Manny, hindi ang mga biker, hindi ang crowd. Parang naintindihan ng lahat. Mas malaki ito kaysa simpleng away sa kalye. Dalawang opisyal ang unang pumasok, kamay malapit sa sinturon, mata nag-iskan sa eksena. Ano na nangyayari rito? Tanong ng isa. Walang sumagot agad. Tapos nagsalita ang isang babae mula sa crowd, nanginginig pero malinaw ang boses.
Sila ang sumalakay sa kanya, sabi niya, itinuro ang mga biker. Sinubukan niyang umalis. Tumango ang iba. Mas mataas na ang mga phone. Evidence na na-upload, kumakalat na. Tumingin ang mga opisyal sa mga biker sa sahig, tapos kay Manny na kalmadong nakatayo sa gitna. Nasaktan ka ba? Tanong ng opisyal. Umiling si Manny. Okay lang ako, sabi niya. Kailangan nila ng medical help. Nagulat ang lahat. Dahan-dahang itinaas ng leader ang ulo, tinitigan si Manny nang hindi makapaniwala. Tinutulungan mo kami, bulong niya. Tinignan ni Manny ang mata niya. Hindi dapat nangyari to, sagot niya. Pero tapos na. Dumating ang paramedics ilang sandali lang. Gasgas sa tuhod, pasa ang ego. Walang seryosong sugat, gulat at pride lang. Habang tinutulungan pataas ang mga biker, may kakaibang nangyari. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, hindi tungkol sa away. Ano nang itsura niya? Mukha bang siya? Hindi nga. Isang binata ang naglabas ng phone, nanginginig ang kamay at nag-zoom sa mukha ni Manny. Nanlaki ang mata niya. Diyos ko, bulong niya. Si Manny Pacquiao yan. Parang kuryente ang pangalan sa crowd. Mga bulong naging hihip. Narinig din ng mga biker. Nag-freeze ang leader. Manny Pacquiao. Dahan-dahang inulit niya. Tumingin ulit. Talagang tumingin ngayon. Yung kalmadong stance, yung controlled na galaw, yung mukha na nakita niya sa screen sa loob ng maraming taon. Bumagsak ang realidad sa kanya. Ikaw ang champion, halos hindi marinig niyang sabi. Hindi ngumiti si Manny, hindi malakas na kinumpirma. Basta tao lang akong naniniwala sa respeto, sabi niya. Pero huli na. Lumabas na ang katotohanan. May isang biker na itinukod ang ulo sa kamay. Sinampal natin ang isang alamat, bulong niya. Namula ang mukha ng leader sa hiya. Lahat ng ingay, lahat ng yabang, at pinili nila ang pinakamasamang target. Hindi dahil sikat si Manny, kundi dahil disiplinado siya. Nagpalitan ng tingin ang mga opisyal. Si Manny Pacquiao, tanong ng isa. Tumango si Manny minsan. Huminga ng malalim ang opisyal. Sir, salamat sa pagpigil na lumala pa to. Mas malakas pa yung sentence na yon kaysa sa suntok sa leader, pinigilan na lumala. Naintindihan na niya. Hindi gusto ni Manny ang away. Gusto niyang itigil. Buong shift ang mood ng crowd. Takot naging respeto. Gulat naging paghanga. May batang sumilip mula sa likod ng tatay niya at bumulong. Ang kalmado niya. Napansin ni Manny at tumango ng maliit. Nakaupo na ang leader sa curb, nakayuko. Akala ko lakas ang maingay, bulong niya, hindi tumitingin. Mali ako. Lumapit si Manny, maingat at composed. Ang tunay na lakas, alam kung kailan titigil, sagot ni Manny, at pumipili na hindi pahiyain ang iba kahit kaya. Nilunok ng malakas ng leader. Sa unang pagkakataon, wala nang galit sa mata niya. Pagsisisi lang. Nagsimulang kumuha ng statements ang pulis. Kumakalat ang videos. Pumupuno ang comments online. Papuri, gulat, aral na natutunan sa real time. Natapos ni Manny ang statement at umurong. Habang naghihintay, may bumulong ang isa sa opisyal sa isa pa. Kayang-kaya niyang sirain sila. Tumango ang isa pa. Pero hindi niya ginawa. Tumingin si Manny sa cave ng isang beses pa. Maayos pa ang mga nasirang upuan. Maghihilom ang mga pasa sa ego, pero may mas malalim na nagbago. Nakita ng lahat ang parehong katotohanan. Hindi sumisigaw ang tunay na lakas. Hindi una sumasampal at hindi kailangang patunayan ang sarili. Habang tinatapos ng pulis ang lahat, naghanda si Manny umalis at ang leader, nakaupo pa rin sa curb, nagsalita ng isang beses pa. Sorry, sabi niya. Tumigil si Manny. Tumango minsan. Mas mabigat pa yung tango na yon kaysa sa paghiganti. At habang lumalakad palayo si Manny, kalmado, hindi nasaktan, marangal, nanatili ang aral sa likod, malinaw, hindi maiwasan at hindi malilimutan. Hindi pa rin settle ang crowd. Kahit pagkatapos dumating ang pulis, kahit pagkatapos matapos ang check ng paramedics sa mga biker, may kakaibang kuryente sa hangin. Yung tipong nangyayari kapag napagtanto ng mga tao na nakakita sila ng bihira. Hindi karahasan kundi pagpipigil.
Nakaupo ang leader sa curb, siko sa tuhod, nakatitig sa lupa na parang magbibigay ito ng sagot. May gasgas ang leather jacket niya, tuluyang nabutas ang pride. Bawat ilang segundo, tumitingin siya kay Manny, tapos iniwasan ulit, hindi makayanan ang eye contact. Natapos suriin ng mga opisyal ang videos. Wala nang kalituhan. Ang sampal, ang agresyon, ang pag-ikot, ang pagsugod. Malinaw lahat. Lumapit ang isang opisyal sa leader. Swerteng-swerteng ka, sabi ng opisyal. Sobrang swerte. Walang sagot ang leader. Alam niya, kung gusto ni Manny magsampa ng kaso, iba ang ending ng gabi. Sikat man o hindi, ang footage palang pwede sirain ang buhay. At naintindihan ng lahat na pinili ni Manny na hindi i-escalate ulit. Tapos tumingin ang opisyal kay Manny. Sir, kailangan naming tanungin, sabi niya ng may respeto. Gusto mo bang mag-file ng reklamo? Katahimikan sa cave. Lahat ng mata nakalock kay Manny. Ito yung moment na hinintay ng lahat. Yung kung saan karaniwang dinudurog ng kapangyarihan. Tiningnan ni Manny ang leader, yung sumampal sa kanya, yung tumawa, yung lumampas sa linya. Dahan-dahang nagsalita si Manny. Hindi, sabi niya. Ayaw ko ng revenge. Kumalat ang gulat sa crowd. Matalim na tumingin ang leader. Hindi, tanong niya, pumuputok ang boses, nalilito. Umiling si Manny. Ano nang matututunan doon, sagot niya. Hindi sakit ang nagdudulot ng pag-unawa. Ang reflection. Mas mabigat pa yung mga salita na iyon kaysa sa parusa. Nilunok ng malakas ng leader. Bumagsak ang balikat niya. Sa unang pagkakataon, tuluyang bumagsak ang matigas niyang panlabas. Akala ko dahil natatakot sa kin, malakas ako, bulong niya. Mali ako. Tumango si Manny. Mahirap na aral yan, sabi niya. Pero mahalaga. Naitala ng opisyal ang desisyon ni Manny at umurong. Nabasag ang tensyon. Huminga ang mga tao. May tumango sa respeto. May nagpunas ng mata nang hindi napapansin. Nagsimulang magbulungan ulit ang crowd, hindi na sa gulat, kundi sa paghanga. Tunay na lakas yan. Hindi man lang itinaas ang boses. Kayang-kaya niyang tapusin sila. May babaeng lumapit ng alanganin. Sir, sabi niya kay Manny. Salamat sa pagpapakita sa anak ko kung ano ang itsura ng self-control. Mumiti ng bahagya si Manny at tumango. Yun lang ang tunay na panalo, sagot niya. Dahan-dahang tumayo ang leader. Magkaiba na siya ngayon, mas maliit, humbled tao. Mas malaki pa ang utang ko sa'yo kaysa sorry, sabi niya. Hindi ko inaasahan ang forgiveness. Tinignan ni Manny ang mata niya. Ang forgiveness, hindi binabayaran, sabi niya. Kita sa pagbabago. Malalim na tumama yung sentence na iyon. Tumango ulit at ulit ang leader. Hindi ko makakalimutan to, sabi niya. I swear. Nagsimulang ikli ng pulis ang lugar. Tahimik na tinulungan ng mga biker ang isa't isa papunta sa motor. Walang revving ng makina, walang malakas na tawa. Nagsimulang ayusin ng may-ari ng cave ang mga upuan. Bumabalik ang buhay. Pero may permanenteng nangyari na. Nabunyag ang isang alamat. Hindi sa karahasan kundi sa pagpipigil. Hindi sa dominance kundi sa disiplina. Naniniwala ka bang ang tunay na lakas ipinapakita sa kontrol, hindi sa revenge? Comment i control kung sumasang-ayon ka. Naghanda si Manny umalis. Habang dumadaan sa leader ng isang beses pa, mahinang nagsalita ang lalaki. Salamat sa hindi mo ako sinira. Tumigil si Manny tapos sumagot ng hindi lumilingon. Huwag mo ulit sirain ang sarili mo. Yun na iyon. Walang speech, walang victory pose, walang palakpakan, isang tao lang na lumalakad palayo sa sitwasyon na hindi niya gusto. Iniwan ang aral na lalayo pa sa cave na iyon. Dahil may mga laban na napanalunan ng walang kamao, at may mga moment na nagbabago ng tao magpakailanman. Hindi pa tapos ang kwento. Nagbabago ito. Darating na ang huling aral. Dahan-dahang bumalik sa buhay ang cave, pero wala nang pareho. Naayos ang mga upuan. Nalinis ang basag na plato. Nagsimulang mag-start ulit ang mga makina, mahina na ngayon, walang dating ugong o yabang. Nagtipo ng biker gang sa gilid ng parking lot, hindi na humaharang sa entrance o nag-aangkin ng space.
Mas tahimik sila, mas mabagal ang galaw, parang may bigat ang nangyari sa bawat hakbang. Si Manny Pacquiao nakatayo malapit sa exit, kausap saglit ang isa sa opisyal. Kalmado, may respeto, measured ang boses. Walang bakas ng pride, clarity lang. Aaminin namin ang iba, sabi ng opisyal, tumango. Salamat sa cooperation, sir. Tumango rin si Manny at lumabas. Malapit na ang hapon na araw, mahaba ang anino sa pavement. Parang simbolo, parang mailinya na iginuhit sa pagitan ng dating araw at ng naging. Mula sa malayo, pinapanood ng biker leader si Manny. Gusto niyang magsabi ulit, excuse, sorry, kahit ano. Pero nanahimik siya. Alam niyang maliit na ang salita ngayon. Sa halip, pinanood niya si Manny na lumalakad, hindi palayo sa kanila, kundi pasulong patungo sa mas mabuti. Nanatili yung imahe na yon sa kanya. May isang mas batang biker na sumira sa katahimikan. Mali tayo, bulong niya. Walang sumalungat. Tumango ang isa pa. Kayang-kaya niya tayong sirain. Sa wakas nagsalita ang leader. Hindi, sabi niya. Iniligtas niya tayo. Malalim na nanirahan ang realization na iyon. Sa unang pagkakataon, naintindihan hanggang ang pagkakaiba ng takot at respeto. Takot humihingi ng atensyon. Respeto nagbabago ng ugali. Sa loob ng cave, lumapit ang may-ari kay Manny habang dumadaan sa pinto. Sir, sabi ng may-ari, punang pasasalamat. Kahit ano lang, libre sa akin. Umiti ng mahina si Manny. Alagaan mo lang ang mga tao mo, sagot niya. Sapat na iyon. Tumango ang may-ari, halatang naantig. Habang naglalakad si Manny sa sidewalk, tahimik na pinapanood ng maliit na grupo ng bystanders. Walang sumugod sa kanya. Walang sumigaw ng pangalan. Tahimik ang respeto at mas malakas dahil doon. May batang mahinhin na kumaway. Kumaway rin si Manny. Sa likod niya, natapos ang reports ng pulis. Sumakay na ang mga biker sa motor. Ngayon, naghintay sila. Pinadaan muna ang mga pedestrian. Hindi nila binuhay ng malakas ang makina. Pagkaalis nila, isa-isa, hindi na parang pack. Nagtagal saglit ang leader. Tumingin ulit sa cave, sa mga tao, sa lugar kung saan natanggal ang ego niya. Tapos tinanggal niya ang helmet, bahagyang yumuko ang ulo, at pumunta sa motor niya. Habang nagmamaneho palayo, inuulit-ulit niya sa isip ang mga salita ni Manny. May choice pa kayo. Naintindihan na niya. Hindi natapos ang choice nang tumigil ang away. Doon nagsimula. Nakarating si Manny sa sulok at tumigil saglit, naramdaman ang hangin, nakikinig sa normal na tunog ng kalye na bumabalik. Hindi na iniisip ang sampal. Hindi na iniisip ang confrontation. Iniisip niya ang iba. Gaano kadalas nagkakamali ang tao na katahimikan ay kahinaan? Gaano kadalas mali ang pag-unawa sa kapangyarihan? Ginugol niya ang buhay sa ring na po ng ingay, ilaw at karahasan. At natutunan na ang pinakamahirap na disiplina, hindi ang paghagis ng suntok. Ito'y ang pag-alam kung kailan hindi. Yung disiplina na iyon ang sumunod sa kanya rito, sa ordinaryong hapon na pwede sanang naging pangit, pero hindi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa choice. Mas lumubog ang araw. Inayos ni Manny ang shirt at nagpatuloy sa paglalakad, sumanib ulit sa crowd na parang wala siyang nangyari. Pero alam ng lahat na nakasaksi, nakita nila ang isang champion sa labas ng ring. Hindi yung nagtaas ng sinturon, kundi yung nagtaas ng standard. At sa kalsada pa rin, ang biker leader ay nagmamaneho ng mas magaan ang throttle at mas mabigat ang konsensya. Dala ang aral na hindi niya hiniling pero sobrang kailangan. Tapos na ang confrontation pero nanatili ang impact, tahimik, pangmatagalan, hindi maiiwasan. Bumalik sa normal ang kalye. Dumaan ang mga kotse. Nag-usap ang mga tao. Nagpatuloy ang buhay. Pero para sa mga nakasaksi, wala nang ordinaryo. Ang nagsimula bilang sampal, isang moment ng walang pakundangang kawalan ng respeto, nagbunyag ng mas malaki. Hindi lang ang lakas ng isang tao, kundi ang kahinaan na nakatago sa loob ng yabang. Hindi bigla lumitaw ang karahasan noon. Hindi galing sa wala. Nagsimula ito sa kawalan ng respeto, tawa, tulak, sampal na para pahiyain. Ganyan ipinanganak ang karahasan. Hindi mula sa kapangyarihan kundi mula sa ego.
Hindi kailanman itinaas ni Manny Pacquiao ang boses, hindi nagbanta, hindi naghangad ng dominance. Pero kinontrol niya ang buong sitwasyon. Dahil ang tunay na lakas hindi nangangailangan ng permiso para patunayan ang sarili. At ang tunay na kapangyarihan hindi sumasabog. Naglalaman ito. Akala ng mga biker, takot ang nagpapalakas sa kanila. Akala nila, bilang ang nagpapahamak sa kanila. Akala nila, katahimikan ay kahinaan. Mali sila sa lahat. Katahimikan pwede ring disiplina. Kalmado pwede ring confidence at respeto. Tunay na respeto nararamdaman, hindi hinhingi. Noon, hindi nanalo si Manny dahil pinatumbahan niya ang mga tao. Nanalo siya dahil alam niya kung kailan titigil. Ipinakita niya na lumalala ang karahasan kapag hindi napipigilan ang kawalan ng respeto. Kapag mas malakas ang ego kaysa reason, kapag pakiramdam maliit at sinusubukang maging malaki sa pamamagitan ng pagbagsak sa iba. Hindi lang atake sa mukha ang sampal. Atake ito sa dignidad. At mahalaga ang dignidad. Bawat laban na nakita mo nagsimula sa parehong paraan. May nakaramdam ng kawalan ng respeto. May ayaw umurong. May pumili ng ego kaysa pagpipigil. Pero isang tao lang ang kailangan para masira ang cycle na iyon. Isang taong hindi nagre-react sa galit. Isang taong hindi nangangailangan ng palakpakan. Isang taong naiintindihan na ang lakas ng walang kontrol ay chaos lang na naghihintay mangyari. Lumakad palayo si Manny hindi dahil natakot, kundi dahil tapos na. Tapos na sa pagpapatunay ng kahit ano, tapos na sa pagpapakain ng ego, tapos na sa pagiging trahedya ang moment. At yon ang aral na nanatili matagal pagkatapos niyang umalis. Hindi kahinaan ang respeto. Hindi pagkatalo ang pag-alis. At hindi pagsuko ang pagpipigil. Minsan, ang pinakamatapang na bagay na magagawa mo ay ang pagtanggi na maging katulad ng nag-provoke sa'yo. Natutunan iyon ng mga biker sa mahirap na paraan. Natutunan ng crowd sa panonood at ngayon ipinapasa sa iyo. Dahil hindi kailangan ng mundo ng higit pang handa sumuntok. Kailangan ito ng higit pang handa tumigil. Hindi nagsisimula sa kamao ang karahasan. Nagsisimula ito sa kawalan ng respeto. Type respect kung naniniwala kang nagsisimula sa disrespect ang karahasan. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood. Mahalaga ang boses mo. Dalhin ang aral na to, hindi lang kapag tumataas ang tensyon, kundi kapag bumubulong ang pride, kapag nagtutulak ang ego, kapag nakakaakit ang katahimikan. Piliin muna ang respeto. Yung choice na yon pwede magbago ng lahat.